Hindi ako makapaniwala na may mga taong proud pa talagang magmaneho ng sasakyan habang nakainom. Story time! Kahapon, galing kami sa isang restaurant na nagiging inuman kapag gabi. Wala namang masama doon dahil normal naman mag-happy-happy at hindi naman illegal yon. Pero ang bawal, drunk driving. Habang nasa parking area kami, may isang big bike rider na inaalalayan palabas ng restaurant. Ang sabi ng kaibigan niya, kaya niya yan, medyo nakainom lang siya. Nakakatakot kasi pwede siyang maaksidente. Pero may mas malala pang sinabi nung gabing yun. Sinabihan ng big bike rider yung kaibigan niya, ikaw tumigil ka ng uminom, lasing ka na, baka maaksidente ka. Sumagot yung kaibigan, okay lang, naka 4 wheels naman ako. Para sa kanya, okay lang mag-drive ng lasing dahil naka 4 wheels siya. Mas safe kumpara sa nakamotor. Pero paano naman yung masasagasaan niya? Madami ng insidente ng drunk driving sa Pilipinas kung saan madaming inosente ang nabibiktima. Mga pedestrians, mga nakabisikleta, nakamotor o nakakotse. Ang mga iba sa kanila nauospital. Pero ang malala, may mga namamatay. Muntik na ako maging biktima ng drunk driving. Yun yung dahilan kung bakit ako na-interview sa balita bilang isang saksi. Sa ibang bansa, na-experience kong pumarty kung saan meron kaming designated driver. Hindi siya pwedeng uminom kahit isang bote ng beer dahil siya ang maghatid sa amin pauwi ng ligtas. Sa ibang bansa, strikto ang enforcement pagdating sa drunk driving at malaki ang parusa kapag nahuli kang nagmamaneho ng nakainom. Problema kasi kapag hindi ka 100% na normal at nakafocus sa pagmamaneho, bahala ka na kung ikaw lang yung maaaksidente. Pero paano kapag may madamay kang iba? Ito ang reminder na do not drink and drive. At sana madami pang mag-practice nito. Dahil baka mamaya, ikaw na ang maging biktima ng malagim na banggaan ng dahil sa lasing na driver.